Nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado, ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Such as? Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung one-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaksyonan ng House at tinransmit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. At ang mga Pilipino, bawat mamamayan, deserve na makita yon sa lahat naming nagtatrabaho sa gobyerno at maasahan na kapag may aligasyon na nilabag yan, nasisingilin yung accountability dyan. Trabaho dapat ng Senado ngayon. Ipaglalaban po namin yon. That's not the decision that you were expecting talaga. Well, alam nyo naman, there were rumors about it for days before, but I was hoping against hope hanggang sa huli na hindi totoo at hindi magkakatotoo. Kaya shocking talaga. And nakakasugat sa mga prosesong bukas, hindi lang sa mga institusyon ng gobyerno, nakakasugat sa mga prosesong bukas sa mamamayan para iwasto ang nakikitang mali or punuin yung nakikitang kulang. Heard, Senator. Pero ano gusto niyo sabihin doon sa nagsasabi na why not wait for the 2026 para na lang sundin yung Supreme Court, walang constitutional crisis? Yung mga nagsasabi ng gano'n, what would you like to do? Wala namang naghihingi ng constitutional crisis. I'm afraid, in fact, with all due respect, yung ganitong desisyon is one that makes us more insecure dun sa dapat na stabilidad na ibinibigay ng konstitusyon. Sa sinasabi ng iba na hintayin na lang ang 2026, Diyos ko po, alam naman siguro all the effort and time it already took para simulan ng maayos itong impeachment process na ito. So, hindi naman nila pwedeng basta-bastang sabihin, hintayin na lang ang isa pang taon. At saka kasi, anong mga president ang tinatakda ng ganitong klaseng desisyon? So, lahat ng mga ayaw ng impeachment process, lahat ng ayaw ng pagsingil ng accountability, will probably pick up lessons from this at gagamitin na naman nila para hadlangan ang pagsingil ng mamamayan ng accountability, ang responsibilidad maningil ng accountability ng gobyerno, which is what the impeachment process is all about. Senator, last na lang, may pag-asa pa ba this year matuloy yung impeachment sa Senate kay VP Sara? Laging may pag-asa, di ba? Sinasabi natin mga tao, habang may buhay, may pag-asa. Well, abangan natin na nababalitaan ko, may mga nagko-consider mag-file ng motion for reconsideration, may mga wise na mga column at sulat na inilalabas, payo kung papaano pwede pa rin sa diwa ng pagrespeto sa Korte Suprema, pero pwede pa rin salbahin yung proseso ng impeachment na alang-alang hindi lang sa Senado, alang-alang sa mamamayan. Mas marami kayo senador na gusto matuloy? I hope so. Batay sa mga announcement ng mga kasama kong senador, marami-rami kaming nadismaya din sa kahapon. All the best wishes. Thank you so much.